Guys, Patrick, ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-wire sleeving sa mga power supply or fans na kailangan na mga wires ng fans and power supply para sleeve. Ngayon ang i-sleeve ko yung Corsair 120 AF120 LED. Ito yung gagamitin ko sa case mod 2013. So i-sleeve ko siya. Tapos ang kailangan yung gamit, syempre yung sleeve nyo. I-sleeve ko pala from FTW Industries. Tapos shrink tube. Saka ako bumili ako nito ng modding toolkit na Lampron. So yan yung itsura nung sa Lampron. Basta mamamod niya yung power supply niya, basta matatanggal yung wires, okay siya. Kahit yung mga improvise, dati improvise lang kami, okay naman din. Tapos kailangan mo ng scissor, saka ng lighter para dun sa shrink tube mamaya. So ito, ang kailangan mo sa fans, ito yung maraming ipin. Kasi 3-pin, basta 3-pin connectors na ganito, kailangan mo yung ganito, yung ipin na ganito. So yun, itong sa Lampron kasi this screw, tas all stainless, kaya mas gusto ko to. Saka ang ganda ng itsura. So ito lang, kung makikita nyo yung 3-pin, meron yan tatlong ganon. So kung meron kayong gantong tool, tutusukin nyo lang siya. Malabas na yung iba. Bumalik ulit. Ayan. So yun, push and pull lang. Kung meron kayong tool, pwede rin paldibre. Kanina gamit ko alambre nung naiinis na ako kasi minamadali ko. Yun. So ito, kunyari yan, may nakasulat naman dyan 1, 2, 3. Ako ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng mark ng pentel pen na 1, 2, 3 para mamaya pag kinakabit ko hindi ako nalilito. So kabit lang natin to saglit, ipasok lang natin ganyan, mamarkan ko lang sila. So yun, kung nakikita nyo, minarkan ko lang ng pentel pen para may palatandaan lang ako. 1, 2, 3. So kailangan nyo shrink tube muna. Sukatin nyo kung hanggang saan yung trip nyo. Ako kasi medyo inaangat ko to eh. Yan. So makikita nyo yun, hanggang dun yung shrink tube ko. So yan, ating ko putol ako shrink tube. Ito isa pa. Yan, pasok na yung shrink tube para mamaya hindi na kayo mahirapan. Medyo masikip yung shrink tube nyo tulad nito, pwede nyo siyang banatin pabuka, pero dahan-dahan lang kasi minsan pumuputok eh, sisira. Eto na yung sa sleeves, bubukan nyo lang siya yan, parang bunga nga lang ng ahas yan mga guys. Diba yung sa bunga nga ng ahas eh, kasya kahit gaano kalaki. Yung sa naman, kakasya pa din naman siya. Pasok lang ng pasok hanggang sa babatakin nyo siya. So guys, ito malapit nang lumabas yung dulo. So yan, pag umabot kayo sa dulo, papasok nyo siya sa shrink tube. So ipasok pa natin to ng todo para bumaba pa siya. Kasi medyo bababa pa ng konti yan. Yan yung problema guys, pag hindi nyo pinalaki yung shrink tube nyo, medyo mahirap siya ipasok. Pero okay lang naman kasi mas gusto ko mas matigas, mas maganda yung ipit ng shrink tube
kung sakaling pumasok na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, paano palakin. Pasukan nyo lang ng gunting o kung ano man kasya, ganyan-ganyanin nyo lang. Magkabilaan. Pero wag masyado kasi madalas na puputukan ako nito eh. Pumuputok siya. Nasisira. So, pasok nyo siya bago matapos. Para mamaya hindi na kayo mahirapan, i-atras nyo na lang. So, ito, teka. Palabasin ko lang yung dulo. So, yun. Lumabas na yung dulo. Saan na isa? Nakawala isa. Ayun. Basta yung dulo. So, ang gagawin natin, yan. Nasa na yung mga marks kanina. Iangat nyo ulit to. Yung pinakadulo ng pin na yan. Kasi yun yung lock. Yun yung lock ng mga pin. So, yan. Saka nyo siya ipapasok. Yan. Yan. Pumasok na siya. Idudulo nyo lang yung sleeves na yan. Batakin yung konti. Yan. Ito. Yan. Saka nyo siya laliteran. Ingat lang kayo kasi medyo mainit. Pag napasok. Itong sa dulo, lighter din. Kung nakikita nyo, lighter lang. Sa kusa naman siyang kakapit eh. Kaya mag-alala, hindi naman ganun kainit. Hindi masisira yung unit. So, ayan guys. Ipit nyo lang ito, balik nyo ulit. So, hindi siya magkakasya dito. Ang ginagawa ko dyan, gaganyan ko siya, tapos kakapitan ko dito ng zip tie. Yung ganun. Para nakalinya pa rin yung wire mo dito. Kung gusto mong nakalak doon. Kasi hindi mo na siya mababalik doon. Kasi mas sumikip siya syempre. So, ayan. Naka-zip tie lang dito. So, yun na yung wire niya. So, ayun. Ito ulit yung wire ng mislib ko. Okay naman. Natuwa ako. So, yun ulit. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. Tapos sana supportahan natin yung Cooler Master 2013 case modding. Lahat ng Pinoy na sumali, hindi ko kilala pa lahat eh. Pero pag nagka-deadline na, makikita nyo naman kung sino yung mga Pilipino. Supportahan natin lahat ng Pilipino. So, yun. Thank you. Pa-subscribe na lang sa channel ko. Kung may mga tanong, PM nyo lang ako. Facebook ko, Patrick Tamayo. Tapos, palike ako sa page ng Corsair. Corsair Philippines. Saka Corsair. Pa-like nung page nila. Pa-subscribe. So, para makita nyo yung mga bago na lang items. Kung may event man sila. Kung meron man sila mga giveaways. Madalas sila magpugay ng giveaways kaya guys. So, ito. So, tapos, ipapakita lang yung na-sleeve na power supply. Yan. Tapos na yung sa power supply din. FTW Industry, yung yung power supply. Cooler Master. Silent Pro 850 watts. So, paki-like din sa yung page ng Cooler Master. Cooler Master Philippines CM Storm. Ito yung napalalunan ko last year sa Case Mod 2012. Yung Ducati Trooper. Ito yung price kong power supply. So, gagamitin ko siya ngayon para sa 2013. Sana manalo ulit. Para next year may gagamitin ulit ako. So, ayan guys. Thank you.